Mga kapatid, ang Amerika ay merong ginawa, no? Ang US Navy daw ay inarmasan ang kanilang mga barko ng Patriot missiles, no? Para harangin o para tapatan, mga tol, ang hypersonic weapons ng China, no? Dahil nga merong pangamba na ang China daw, mga kapatid, ay baka mag-deploy, no? Baka mag-deploy ng hypersonic weapons para palubugin ng mga barko sa Pacific Ocean, no? So ayon sa ulat, ang US Navy ay nilagyan ng mga Patriot missiles ang kanilang mga barko para i-intercept, mga tol, o para tapatan yung mga hypersonic nga, mga tol, ng China. Mukhang etong dalawang to, mga tol, ay talagang naghahanda na sa isa pang matinding labanan, mga kapatid, no? Di na sila nagsawa sa mga nababalitaan nilang labanan sa Middle East. Gusto pa talaga nilang sumali. Ito na naman ang bibigyan natin ng reaction video, mga tol, and commentary. Ito naman ay mula sa WION, isa tong international news agency at news media, mga tol. Bigyan natin to ng reaction video and commentary. Bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Amid fears that China will deploy hypersonic weapons to sink ships in the Pacific, the U.S. Navy is reportedly arming its ships with Patriot interceptor missiles to counter the threat. Now, if you are thinking that the Patriot missiles have been there in the U.S. military for a very long time, more than 4 decades, you are not wrong. Reportedly this time, the missiles Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement Interceptors, also known as PAC-3. So ito'y interceptor, no? Para humarang, mga tol, sa mga hypersonic missile, mga tol, ng China. Are being modified for a maritime environment. Why? Because reportedly China's hypersonic weapons like the DF-21D and DF-27, among others, are not only incredibly fast, but highly maneuverable, making them a tough challenge to track and detect and intercept. As per reports, the U.S. Navy is betting on the agility of the Patriot missiles to even the odds. The Chinese hypersonic missiles are capable of gliding at extraordinary speeds. Ako, matindi pala itong mga tol, no? Advance na rin kasi naman talaga ang China, mga tol. No, tinutukan kasi talaga nila yung pagpapaunlad ng kanilang military. No, tinutukan nila yan, yung development ng kanilang puwersa, development ng kanilang capabilities. Kaya nga, mga tol, malakas ang loob nila kahit na napakaraming bansa na ang nasasagasaan nila sa territorial expansion na ginagawa nila, di ba? Baliwala sa kanila yon, mga tol. Dito pa nga lang sa Southeast Asia, dito sa South China Sea, mga tol. Yung mga bansang nakapalibot dyan, walang pakialaman China dyan kung nasasagasaan nila. Malaysia, Vietnam, Indonesia, 'di ba? Brunei, Pilipinas, 'di ba? Tapos Japan, nakikipagtapatan na rin sila, mga tol, sa Japan. Alam nila kasi yung kapabilidad nila, dahil talagang tinutukan nila kung paano nila pauunlarin, 'di ba? Kaya nga ito, mga tol, ang US nagkukumahog na rin, mga tol, dahil alam nila kung ano yung kakayanan ng hypersonic weapon ng China. While making mid-course adjustments and are designed to outwit conventional missile defense systems. And this is where the Patriot missiles reportedly come into play. As per reports, the PAC-3 is a highly specialized interceptor designed to destroy its target by direct impact. Unlike other systems that rely on explosions near the target, this hit-to-kill technology reportedly ensures that the missile is destroyed upon contact. In fact, as per reports, the PAC-3 has been successful in Ukraine, taking down maneuvering ballistic missiles, including Russia's advanced Kinzhal missiles. Ito, ginagamit na to sa actual, no, na nagagamit na sa mga labanan. Yun lang advantage ng ng Amerika. Kasi yung mga weapon nila at yung mga kagamitan nila, alam mo talagang mapapakinabangan kasi nagagamit ni. 'Di ba? Kumbaga may pruweba na talagang nagwo-work sa actual combat, katulad na lamang nitong nila, Patriot missile na sinasabi, mga tol. Ginagamit na to ngayon sa Ukraine, mga tol. 'Di ba? Yung sa hypersonic weapon ng China, nakita nyo na bang nagamit 'yon?
'Di ba? Wala pa mga tol, puro sa ano pa lang 'yun, sa mga war games nila o kaya sa mga exercises nila. Pero sa actual, hindi pa natin nasasaksihan. Reportedly, America is pinning hopes that if the PAC-3 can handle those kinds of advanced threats on land, it could potentially do the same at sea. But here's the catch, and it's a major catch, by the way. As per reports, the U.S. Navy has not battle-tested the Patriot on its ships yet. Yun nga lang. Yun nga lang. Ito kasi sa land lang ginagamit to, pero hindi pa natatry o hindi pa nasusubukan sa karagatan o sa ikakabit mo yan sa barko. 'Di ba? And tests so far have only been conducted using virtual environments and simulated launchers, while real-world deployment is still on the horizon. Hindi pa. As per reports, adding the PAC-3 to the U.S. Navy's arsenal could offer an additional layer of defense, one that could prove valuable in a high-stakes conflict with China. Pero hindi naman kaduda-duda mga tol kung magagawa ng paraan at matitiyak ng Amerika na reliable din itong missile na to kapag ikinabit na sa mga barko nila. Kasi technology nila yan. Sila nag-develop niyan mga tol. Hindi naman yan yung tipong dinevelop ng ibang bansa at binili lang nila. Sila mismo nagde-develop ng sarili nilang mga armas di ba? First world country sila mga tol Kaso eto nga no, sa 4 na dekada na, 40 years na nga itong equipment na to ng US. Lagi lang nila tong nasusubukan at nagagamit na inland. Pero sa mga naval nila hindi pa. Ngayon pa lang mga tol. Kaya subukan lang daw to sa mga virtual, mga ganun-ganun. Pero in reality hindi pa. Kaya malamang ito ngayon yung pag-iigihan nilang i-develop palalo. And as per reports, the U.S. Navy's current missile defense systems, like the SM-6, are effective but limited. The SM-6 can reportedly target threats at long range and even in space, but it does not offer the same close-range agility that the Patriot does. Mas magaling yung Patriot. As per reports, with China's hypersonic missiles capable of both high speed and high maneuverability, having a system like the PAC-3 that can track and intercept these fast-moving threats at close range could be a potential game changer. According to reports, Japan, one of America's key allies in the Indo-Pacific, has been identified as a potential site for joint production of the PAC-3 missiles. And Lockheed Martin, the missiles manufacturer, is reportedly pushing to ramp up production, and they're also looking to set up a new production line for the Patriot missile in Florida. Kung kasama dyan ng Japan, tapos yung iba pang mga nabanggit na kumpanya, wala na, finish na. Diba? Ang mga yan talagang pagdating sa teknolohiya, alam na kasi sa mahabang panahon, mga tol, subok na sila So why does the PAC-3 hold so much significance? You see, this all comes against the backdrop of escalating tensions in the Indo-Pacific and South China Sea, with China flexing its military muscle and the U.S. bolstering its defenses. The region is becoming a flashpoint for geopolitical competition. The deployment of Patriot missiles on the U.S. Navy ships is reportedly more than just about defense. It's about maintaining a strategic edge in an increasingly volatile region. And as China's missile capabilities continue to grow, the Patriot missile system may just be one piece of the puzzle in America's efforts to safeguard its interests and counter China's growing influence in the region. Yun nga talagang inaano kasi nila no? Pinapangambahan nila mga tol. Diba? Habang patuloy na pineflex ng China yung kanilang puwersa, yung kanilang military capabilities mga tol, etong Amerika ay gumagawa pa rin naman ng paraan para mapanatili nila mga tol yung deterrence, no? Para yung China mga tol kahit papaano magdalawang isip na itigil o bagalan nila yung ginagawa nilang mabilis na territorial expansion nila mga tol, di ba? Kaya eto ngayon ng US pinapanatili nila yung kanilang presensya dito halimbawa sa Indo-Pacific, dito sa Pacific Ocean mga tol, di ba? Nakikita naman natin kung anong ginagawa ng China, di ba? Hindi naman yan bago na sa atin Di ba? Maraming pagkakataon na lahat halos na lang talaga gusto nilang kunin Kahit ngayon Senkaku Island na napakahabang panahon na hindi naman nila pinapansin, ngayon nagkukumahog silang makuha 'yon, di ba?
Yung mga bagay na ganyan kasi, lalong-lalo na pag agawang teritoryo, isa yan sa mga pinagmumulan talaga ng gera, ng labanan. 'Di ba? Etong mga to, mga malalakas yan, di naman magpapatalo sa isa't isa yan. So mas matinding kaguluhan talaga ang pwedeng maidulot. Mas mas nakakabahala kaysa sa 1 and 2 dati, yung nangyaring WW1 sa WW2. Kung magkakaroon ng ikatlo, talagang mas mapanganib mga tol, dahil alam naman natin kung ano na yung kapabilidad ng mga military ngayon ng iba't ibang mga bansa. Sobrang lalakas na nila, at saka yung modern weapon nila ibang klase na talaga mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.